Dahil nalalapit na ang mga big sales event gaya na lang ng paparating ngayon na 8.8 and then sa mga susunod na 9.9, 10.10, 11.11 and 12.12 sales at malamang sa alamang ay iniisip mong bumili ng smartphone sa mga sale month events na to. At dahil dyan, para hindi kayo mahirapan, isashare ko sa inyo mga kapare ko ang best and sulit phones na personally nagamit and also na-review ko dito sa channel natin. Ito yung mga phones na pumasa sa criteria ko and also para sa akin merong best specs and also best price para sa competition ngayong 2024. At sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung best pick ko or ano yung mga personal pick ko mga kapare ko sa mga phone na to. Pero uunahan ko na kayo, lahat sila personal pick ko. Pero meron talagang mga segment na para sa akin, yun yung best phone para sa kanila. Kaya kung interesado kayo, tara, pag-usapan natin. So, simulan natin sa magandang pang-gaming and also almost bloatware-free na phone which is ang Infinix GT20 Pro. Pagdating sa presyo nito, nasa 15,133 pesos to mga kapare ko. Ewan ko lang yung presyo niya for sale kasi hindi pinakita sa website pero for sure maaring mas bumaba yan dyan mga kapare ko. And then yung specification nito, palaban din dahil naka MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, merong 12GB RAM and 256GB of internal storage configuration. By the way, naka UFS 3.1 yan and LPDDR5X RAM version. May IP54 rating, may 108 megapixel camera na may OIS support na rin at meron din tong 5,000 mAh of battery na merong 45 watts fast charging capability. Pagdating naman sa display nito, naka 6.78 inch, 144Hz AMOLED display na merong 1,300 nits peak of brightness. Kaya pagdating din sa display neto, panalo din itong device na to. So, marirecommend ko to para sa mga kaparkoy natin dyan na mahilig sa gaming, yung needed ng mga gaming features, may LED backlight na rin to mga kaparkoy. And then, yung pinaka nagustuhan ko talaga sa kanya, kagaya na sinabi ko kanina, is yung kanyang software. Kung meron man ako hindi nagustuhan dito dahil nga gaming phone to, is yung kanyang 108 megapixel camera dahil hindi ganun kagandahan yung makukuha nating quality pagdating dito, kaya kailangan nyo yung i-keep it mind. Nga pala mga kaparkoy, meron na tayong full review and also gaming test dito sa phone na to. Kaya kung interested kayo dito, ilalagay ko yung link dyan sa description para magkaroon kayo ng more information dun sa in-depth review natin and also sa gaming test natin sa device na to. Kaya kung interesado kayo, click nyo na lang yung link dyan sa description. At nga pala, meron tayo dyang 300 off mga kapare ko na Lazada voucher sa ilalim, follow by the link ng mga phone na pinagbababanggit ko dito sa video. So, check nyo na lang sa description. Anyway, proceed tayo. Next naman sa listahan natin, isa pa sa pinaka nagustuhan kong phone yun, ang Camon 30 Pro 5G. Yung kanyang SRP is nasa 16,000 or 15,000 pesos and then yung kanyang sale price ngayon ay nasa 14,599 na pwede pang bumaba. It depends sa makukuha mong voucher. Just I said may voucher dyan sa ilalim. Gamitin na lang ninyo. Anyway, yung specs nito, meron tong 6.78 inch AMOLED 144Hz display. Meron na rin tong MediaTek Dimensity 8200 Ultimate, naka 12GB RAM, LPDDR5X and 256GB UFS 3.1 version. Pagdating naman sa kanyang operating system, naka Android 14, iOS 14 na rin ito. At ito yung pinakabentahin niya which is yung kanyang camera dahil ginamitan to ng Sony IMX890 camera sensor na madalas ginagamit sa mga higher mid-range and flagship phones out there. Kaya magandang sensor ng camera nito. At isa pa, may 5,000 mAh of battery din to and 70 watts fast charging capability. Meron rin itong mga gaming features kagaya ng bypass charging. Meron din nga palang Infinix GT20 Pro doon. At yeah, meron siya mga gandang features na halos lahat ng meron sa GT20 Pro maliban sa kanyang gaming function meron na dito kapare ko. Pagdating sa performance ng phone na to, panalo dahil nagawan na rin natin to ng extreme gaming test and also in-depth review. By the way, link in the description kung gusto nyong i-check. And then pagdating sa kanyang camera, unlike sa Infinix GT20 Pro na sabi ko kinulang, dito sa phone na to, para sa akin, masasatisfy na kayo mga kapare ko. Maganda kasi yung mga nakukuha kong output sa phone na to mga kapare ko nung nag-test tayo ng camera niya. At nga pala, currently hanggang ngayon, meron tayong mga kapare ko na Tecno Camon 30 Pro at ginagamit ko pa rin yung camera niya sometimes. Kaya kung kayo yung tao na priority yung camera and also gaming capability ng device, marirecommend ko sa inyo itong ating Camon 30 Pro 5G. Next naman sa listahan natin, ang tinuturing nating best valued phone at wala pa rin tumatalo hanggang ngayon, ang Poco X6 Pro. Yung SRP nito nasa 16,000 to 17,000 plus pesos at yung sale price niya ngayon is nasa 15,240. At pagdating naman sa specification nito, meron tong MediaTek Dimensity 8300 Ultra, 4nm yan, more superior yan unlike do sa 8200 Ultimate na sinasabi ko kanina. And then meron tong display na 120Hz Flow AMOLED display na merong Corning Gorilla Glass 5 at merong HDR10 support mga kapare ko. Pagdating naman sa kanyang RAM and ROM, meron tong 8GB RAM and then meron tong 256GB of
internal storage na naka UFS 4.0 at LPDDR5X version ng RAM. Meron tong 64MP OIS at syempre meron tong 5,000 mAh power battery and 67 watts fast charging capability. At kung kayo yung tao na more into gaming kapare ko, ay mare-recommend ko itong phone na to para sa inyo. Dahil currently sa kanyang presyo, kung i-compare natin yan sa dalawang nauna, ito yung may pinakamalakas sa chipset and also merong isa sa pinakamagandang display sa mid-range level segment. At kapag usapang camera, may panlaban din to mga kapare ko. Usually para siyang Camon 30 Pro 5G, complete for gaming and also complete for camera. So masasabi kong camera and gaming phone tong device ito dahil okay at panalo yan. Pero unlike sa dalawang nauna, way more superior kapare ko yung specification ng device ito pagdating sa kanyang chipset. Mas malakas talaga siya. Meron ako nagawang extreme gaming test dito na mas nag-maintain yung mga FPS natin sa game unlike dun sa dalawang ginaming test natin na naka Dimensity 8200 Ultimate. Pwede nyo panoodin dyan sa description. At kung active kayo sa channel o kaya sa Facebook page natin, alam niyo na hanggang ngayon meron pa rin akong Poco X6 Pro. At ang hindi ko lang talaga pinaka nagustuhan sa phone na to is yung kanyang built-in ads. As in, kapag gagamit ka dito ng mga certain features, lalabas talaga yung mga ads na yun. Unlike matagal off mo siya or ma-turn off mo to sa settings, pero ang problema masyadong tago yung mga settings na yun. Para sa mga beginners, hindi nila yung basta-basta mahanap. But anyway, hanggang ngayong 2024, ito pa rin naman yung best valued phone natin para sa criteria ng presyo and specification. Wala pa rin tumatalo sa Poco X6 Pro. May mga dumidikit, oo, kagaya ng dalawang nauna, pero tumatalo, wala pa as of now. Next naman sa listahan natin na maaaring tumalo sa Poco X6 Pro and way more superior sa Poco X6 Pro ay ang Poco F6. Pero yung presyo nga lang nito medyo mataas dahil nasa 21,000 yung kanyang SRP, pero ngayong sale price, ito yung mayroong pinakamababang dinrap na price dahil nasa 17,590 na lang yung presyo nito para sa sale ngayon. At pwede nyo rin makita ulit tong presyo nito sa mga susunod na sale at maaari pa tong bumaba. It depends na lang yan sa mga shop talaga. At pagdating sa specification nito, naka Snapdragon 8S Gen 3 4nm chipset. Malakas yung chipset na yan. Merong IP54 rating, merong 6.67 inch, merong IP64 rating, may protection ng Corning Gorilla Glass Victus Glass sa ating front screen na masusure natin na matibay talaga yan kapare ko. Pagdating naman sa kanyang RAM and ROM, meron tong 8256GB UFS 4.0 din yan and LPDDR5X. Meron tong 50 megapixel Sony camera sensor and also meron tong 5,000 mAh power battery and 90 watts fast charging capability. Pagdating dito, marirecommend ko tong phone na to para sa mga hardcore gamers dyan mga kaparkoy, lalo na yung mga mahilig maglaro din ng mga emulated game at saka syempre ng mga online games out there. Talagang pang gaming yung segment talaga ng phone na to. Pero pagdating sa camera ng phone na to, may mapapatunayan din naman siya mga kaparkoy. Maganda rin yung mga nakukuha natin ditong photo quality. Kung ako yung tatanungin ninyo, mas maganda pa kayong photo quality na nakuha ko dito unlike sa Camon 30 Pro 5G and also sa Poco X6 5G, pero nakadepende pa rin yan kasi sa contrast ratio, HDR capability ng camera. Mas nakita ko kasing mas maganda yung color science sa Camon 30 Pro 5G. However, maganda rin naman yung mga makukuha nating quality pagdating sa camera na to. Just I said, ka-level siya yung dalawa or mas higit pa dun sa dalawang camera phone na nabanggit ko kanina. Next naman sa listahan natin, and personally, naging favorite na phone ko ngayong 2024 ang CMF Phone 1. First time ko kasi makagamit ng nating brand na phone, kaya naging favorite ko agad to dahil maganda yung kanyang UI. Pagdating sa presyo nga pala nito, meron tong 15,490 pesos and then yung kanyang chipset, naka Dimensity 7300, meron 6.67 inch Super AMOLED display, merong 5,000 mAh power battery, 128GB and 8GB of RAM, naka Android 14 na rin and 50 megapixel of camera. Pagdating sa phone na to, malinaw naman na hindi to para sa mga gamers dahil para to sa mga tao na gusto lang yung user experience. Ang pinaka magugustuhan mo kasi sa phone na to is yung kanyang Android skin and also smoothness ng UI nito. Maganda rin yung kanilang software support update dahil talagang masipag silang magbigay ng update at kapag may mga bugs sa makikita, nafi-fix agad nila on the time. Yun yung mga nagustuhan ko dito sa nating CMF Phone 1. Pagdating naman sa camera nito kapare ko, panalo din dahil maganda rin yung mga makukuha nating photo quality dito. Detail ng photo yung pinaprioritize ng camera nito parang iPhone, pero hindi ganoon yung kanyang quality Talagang medyo downgraded ng iPhone quality, pero pagdating sa sharpness, sa detail ng photo, nandun talaga kapare ko, kaya maganda rin yung photo quality ng device na to. Just I said, recommended ko to sa mga kaparekoy natin dyan na prioritize ang user experience. So ito lang mga kaparekoy yung phone recommendation ko pagdating sa mid-range level phone. Pero may mga ilalagay pa rin po ako sa comment section na hindi ko nasabi dito sa video, nakasama pa rin sa phone recommendation ko. Kagaya na lang kaparekoy ng nating phone 2A. Wala kasi tayong mga video clip nun at mahirap na rin manghiram sa mga ibang tech YouTuber internationally dahil nagbibigay sila ng copyright. Kaya hindi ko muna siya sinama dito, pero kasama siya sa description down below. I-check nyo
nyo na lang po kapare ko yung kanyang link dyan sa ibaba. Ganun pa man, natapos na yung global ROM recommendation natin. Ngayon naman, pumunta tayo sa China ROM. Daanan natin ng mabilis yung mga phone na recommended ko pagdating sa presyo nila para sa mid-range level market. Unahin na natin sa gusto kong i-review na phone, which is ang Redmi Turbo 3. Basically, ito yung counterpart ng ating global version na Poco F6 mga kapare ko dahil yung specification nito is identical lang sa kanilang dalawa. Meron tong Snapdragon 8S Gen 3 na chipset, naka 120Hz AMOLED display, may 12GB RAM and 256GB of internal storage na merong UFS 4.0 and LPDDR5X RAM. Meron tong 50 megapixel LYT 600 sensor at meron tong 5,000 mAh battery. Same na same lang din talaga ng specs ng ating Poco F6. Pero yung presyo nito napakalayo sa Poco F6 dahil nasa 15,900 pesos na lang yung kanyang presyo. Pwede pa yan bumaba mga kapare ko pagdating sa presyo niya. Yung price kasi na to ay based do sa shop na nagbebenta ng Redmi Turbo 3 currently sa Lazada. Anyway, pagdating dito sa phone na to, ang masasabi ko, goods tong phone na to dahil nga ito yung Poco F6 technically. Kaya lahat na sinabi ko pagdating sa Poco F6, ganun lang din. Same apply lang din sa phone na to. Next naman sa listahan natin, ang iQOO Z8. Meron tong 12,799 pesos sale price. So, pwede pa tong bumaba ng 12,500 at mas mababa pa, maaari maging 12,000 flat. It depends sa voucher na makukuha natin. Pagdating nga pala sa specification nito, naka MediaTek Dimensity 8200. Hindi siya yung ultimate version. Ito yung base version ng 8200. Pagdating sa kanyang screen, meron tong IPS LCD 120Hz. Merong 8GB RAM na LPDDR5 and then meron tong 256GB of internal storage na UFS 3.1. Merong 5,000 mAh battery na merong 120 watts fast charging capability and merong 64MP camera sensor. For sure, kung matagal na kayo sa channel, alam naman ninyo kung gaano ka-legendary itong iQOO Z8. Pero currently, napalitan na siya nung next recommendation natin. Pero bago tayo pumunta doon, yung comment ko lang about sa phone na to para sa akin kung yung budget ninyo is nasa 12,000 pesos lang, recommended ko tong phone na to pagdating sa China ROM version. Ngayon, yung next recommendation na tinutukoy kong pumalit sa pwesto neto ay ang iQOO Z9. Pero tong 13,000 price SRP, pero yung kanya specification way more mababa ng konti, almost magka-level sila pero mababa na ng konti yung kanyang chipset which is Snapdragon 7 Gen 3, which is okay naman tong specification niya, yun nga lang hindi ganun talagang kalakasan. Pero ang advantage nito, okay siya sa emulated game. Pero yung nilamang or yung upgrade nito mula sa ating iQOO Z8 ay yung mga sumusunod. Una, yung kanyang screen, naka 144Hz AMOLED display, merong IP64 rating, merong 8256GB of UFS 2.2 internal storage, merong 50 megapixel camera, and 6,000 mAh of battery capacity. Hindi ganun kalakasan yung chipset na ginamit dito unlike sa Dimensity 8200, pero almost dikit naman sila ng performance kaya para sa akin, siya yung bagong papalit sa iQOO Z8 sa pwesto ng best sulit China ROM ngayong taon, which is ang iQOO Z9. Next naman sa recommendation ko mga kapare ko ay ang iQOO Z9 Turbo. Meron tong 17,315 pesos SRP at yung specification nito, naka Snapdragon 8S Gen 3 chipset, merong smooth Origin OS UI, may 144Hz AMOLED display, 12GB RAM and 256GB of internal storage na naka UFS 4.0, and then meron din tong 50 megapixel Sony LYT camera sensor which is ginagamit niya sa mga higher mid-range and flagship level phone. At meron tong 6,000 mAh of battery, same lang din ng iQOO Z9 na merong 80 watts fast charging capability. So marirecommend ko naman tong phone na to para ko pagdating sa kanyang camera, maganda talaga makukuha natin camera dito. User experience, okay na okay talaga kapare ko yung Origin OS neto, and also gaming capability. Dahil halata naman kung bakit naka Snapdragon 8S Gen 3. Na-review ko na nga rin pala itong device na to at ako na nagsasabi sa inyo, panalo yung gaming experience ko dito, lalo na yung user experience ko dito dahil smooth talaga yung UI niya at okay na okay din yung kanyang camera capability dahil natural na natural tingnan yung background blur nito. Hindi ganun ka-perfect pero pwede na for the price of 17,000 pesos. So yan kapare ko yung overall phone recommendation ko pagdating sa mid-range level segment. By the way, maglalagay pa nga pala ako ng ibang mga phone na hindi ko nabanggit sa video dyan sa description. Pwede nyong i-check, pati yung mga videos nila ilalagay ko na lang din dyan. So para magkaroon kayo ng idea kung ano nga ba yung mga i-recommend ko pagdating sa mid-range level. Pero para sa akin,
as of now, yung mga nakikita kong best talaga yung specification sa kanilang presyo ngayon ay itong mga phone na na-declare ko ngayon sa video. Para sa akin lang naman to, based sa criteria ko and also based sa specs and presyo ng mga phone na to, lalo na ngayong sale na 8.8, para sa akin, sila yung mga best choice pagdating sa presyo and also value na makukuha mo sa mga devices na to. Take note mga kapare ko, kung hindi pa kayo makakabili ngayong 8.8 sale, don't worry, meron pa pong 9.9, 10.10, 11.11, and 12.12. Ang pinaka-recommended ko nga na month kung kailan kayo bibili is 11.11 sale dahil talagang bagsak presyo yung mga phone pricing pagdating sa ganyan dahil nga syempre nakikisabay sa event ang mga phone company. So competition is competition. I-take advantage natin yon as consumer kasi magbababaan talaga ng presyo yan. Anyway, this is your boy, pare ko Steven Tips. Kung meron kayong mga tanong or kaya meron kayong mga gustong linawin dyan sa comment section or meron kayong suggestion na phone na pwede nyo pang isama dito sa hanay ng mga recommendation natin, i-comment nyo lang sa comment section at pag-uusapan natin yan. Anyway, yun lang. Maraming salamat sa panonood. Peace out. Let's go.